Magandang araw, no? Gits sila sa ating dakilang Diyos Ama at sa inyong lahat mga kabayan. So magandang umaga sa inyong lahat po mga kabayan, no? So mga kabayan, no, ako po ay magpatuloy po no, sa pag-upload ng video upang marami po ang makakaalam no, tungkol sa gamutan po dito sa online. So mga kabayan, hindi pa ako makapag-live mga kabayan dahil gusto kong mag-live manggamot. Hindi pa ako makapag-live mga kabayan dahil po ay ang aking follower ay kulang pa no, 100 pa ang kulang no sa aking follower no. So upang maunawan nyo kasi kaumpisa nga lang po ito. So kailangan ko po ng 100 no kasi yun po ang required na ni Facebook no, bago ako makapag-live no upang maunawan nyo. Kaya ngayon habang ganito pa lang no, kukunti pa lang ang kuan, panay video lang muna tayo, panay video mo lang muna aking gagawin upang marami po ang makakaalam, i-share at i-follow at share lang po ninyo no. At kayo naman po mag-follow at mag-share, mayroon naman po kayong beneficiary po dahil protektahan po kayo ng channel na ito upang maunawaan ninyo no. So ganun po no, upang malalaman ninyo, ako po mga kabayan ay araw-araw po akong nang gagamot no upang maunawaan ninyo sa kuan po no sa malayo ang lugar dahil po ay wala naman pong itong panggagamot ko po ay hindi po kailangan hipuin ang tao dito at hindi po kailangan ihipan no kasi po ang panggagamot na ito po yung panggagamot ng Panginoong Mesiyas no. Ito po yung pinagkaloob sa akin. Kahit dito po sa bahay ang gamutan, mga kabayan, hindi ko po nilalapitan ang pasyente at hindi rin po ako nakipag-usap sa pasyente na kung sino siya, sino ang ilan sila ang pumasok sa katawan. Hindi ko po yan ginagawa no kasi po ang ama ang kinakausap ko kung anong uri ang sakit na mayroon sa aking pasyente. Kaya mga kabayan, kahit anong sasabihin ng aking pasyente na ganito siya, so hindi ko po yan iniintindi no. Kasi ang iniintindi ko, ang aking Diyos, ang Ama, na YSWH sa langit at sa taas-taasan, ang dakilang Diyos, no? Yun ang iniintindi ko, yun ang kinakausap ko. Kasi kahit anong sabihin niya, anong sakit niya, hindi niya alam yun, no? Maliban sa dakilang Diyos. Kaya doon ako nakipag-usap sa aking Diyos kung ano ang sakit ng taong ito. So ganun po ako manggamot. Kaya hindi ko po kailangan lapitan ang pasyente at hindi ko po kailangan kausapin o tanungin, no? Kaya ganun po ang gamutan sa akin dito sa bahay. Kaya ganun din po sa ibang bansa, no? So ganun po sa ibang lugar, no? Kasi ganyan po ang gamutan dito. Walang ihip, walang tanungan. Sa Diyos lang ako nagtatanong, sa dakilang Diyos, upang manawaan ninyo. So mga kabayan, wag po kayong mag-atubili na magpagamot, no? Kasi po magminimum po tayo ng gamutan dito mga kabayan ng 10,000 no araw no kung maaari lang po. Maximum po tayo mga kabayan araw-araw ng 100,000 na pasyente upang maunawaan niyo yan. Kasi yun po ang binilin sa akin ng dakilang Diyos Ama no. Yun po ang sinabi niya sa akin, kung maraming pasyente mag-maximum sa loob ng isang araw ng 100,000 na pasyente no. Ayun po ang katotohanan no. So, upang maunawaan ninyo, wag po kayong mag-atubiling magpagamot, no? O kung halimbawa ay mga karamdaman kayo, so mga kabayan, yung karamdaman ninyo ay pagamot po ninyo yan, no? Kung wala kayong papunta ng ospital, so magtanong po kayo rito kung ano yung karamdaman ninyo upang maunawaan ninyo. Kung spiritual man yan, wag nyo pong patagalin kay magiging cancer po yan. Malaki pong gastos sa ospital. Tandaan po ninyo, ang spiritual po, pinipilyor niyan, atay, kidney, lahat po ng organ no sa loob ng katawan. Yun po ang pinipilyor niyan, kaya po nagkaroon po ng sakit no. Mga high blood, ng diabetic, kaya nagkaroon ng dialysis dahil failure ang kidney. Yun po ang katotohanan. So malaking gastos po pag pinatagal po ninyo ang spiritual na sakit upang manawaan nyo mga kabayan. Malaking gastos po yan sa ospital. So kung mayroon kayong maramdaman na hindi ka nais-nais sa inyong katawan, mag-ano po kayo kaagad mga kabayan, magkonsulta, magtanong po kayo kaagad dito o mag-text po kayo kaagad dito. Mag-text lang po kayo mga kabayan o kaya mag-comment, follow lang po kayo. Follow lang po kayo, and share and like.
magamot na po kayo rito. Ayun lang po ang katotohanan. Follow, share, and like, magamot na po kayo dito, no? Kahit hindi na po kayo mag-comment, no? Upang maunawaan ninyo. Ganun po ang gamutan dito. So, mga kabayan, sana po, no, malinaw ito sa inyo. Higit sa lahat, no, sa malayong lugar, no? Metro Manila, o Cebu man, o saang lugar, o sa ibang bansa man, no? Sa ibang bansa, lalo na sa ibang bansa na walang pamasahe, no? Pauwi para pang paggamot. So, mga kabayan, mag-like lang kayo, mag-follow lang kayo, share and like, no? Magamot ko na kayo. Kasi po, dito sa aking channel po, ang sinasabi ng Ama, ang nag-follow dito at nag-share po ay dapat pangalagaan. Ito ang sinabi ng Ama na ito ay bantayan, no? Bantayan tong nag-follow at nag-share, no? I-check ito kung anong may karamdaman o itong mga nagla-like, no? Upang maunawaan ninyo, kahit hindi na po kayo mag-comment, no? Kasi po, importante dito, follow at saka share po upang marami po ang makakaalam, no? Upang maunawaan nyo mga kabayan. Sana po mga kabayan, malinaw po ito sa inyo. Inuulit ko po, kung mayroon po kayong naramdaman na hindi ka nais na sa inyong katawan, mag-follow lang po kayo rito. At share and like. Magagamot po kayo upang maunawaan nyo yan, no? So, yun po ang palo ko sa inyo, no? Kasi malalaman nyo rin po kaagad mga kabayan kung hindi kayo gagaling, no? Kasi yun po ay nagmula na sa Ama mismo, no? Ito yung tinatawag na parusa. Siya na po mismo ang tatanggal niyan. So alam nyo na po ang inyong gagawin na humingi lang po kayo ng tawad. Pagtapos ko na kayong ginamot, tapos mayroon pa kayong ganyang karamdaman, humingi na lang po kayo ng tawad sa ating dakilang Diyos Ama. Mawawala po yan, no? Pamunawaan nyo. So mga kabayan, no, hanggang dito lang, no? Magandang umaga, isa sa ating dakilang Diyos Ama at sa inyong lahat mga kabayan.